welcome ulit sa inyo dito sa ating 267th episode. Nasa ba mic mo, sir? Okay na ba? Ayan, okay na pala. So tayo ay nasa 1 Timothy 5 na. So recap tayo. Yes. Nagkaroon tayo ng mga pag-aaral tungkol dito. Si Timoteo ay isa sa mga disipulo ni Pablo. Tama, sir? At kung ating titingnan, ay parang nagpapastor siya sa isang iglesia. Okay. Okay. At siya binibilinan itong si Pablo ng mga dapat niyang gawin sapagkat siya ay medyo merong nasa age group na medyo bata. Kaya dito... Mga 30s. Ganun. Kasi sa amin, yung youth hanggang 30. Totoo naman. Pero sa kanila kasi, ang youth until 40. Youth Walang pala teenager, by the way. Youth lang. Youth, tsaka yung adult. Ngayon kasi may adolescent. May pre-adolescent pa nga. Young adult, middle age. Ano yung mga naging topic natin? So, nag-warn si Paul about false doctrines. Yung doctrines ng demons, di ba? The legalism and all. At saka, darating naman kasi talaga yung panahon na the love of many will grow cold. Oo. Totoo naman. Di ko alam kung sa generation natin na to mangyayari yon o sa next generation. Pero, kung bagay nakikita na natin na ito'y pwedeng mangyari. Yung abortion, nililegalize. Di ba? Madami ng mga immoral acts na parang nagiging nino-normalize natin. Yes. Yung extreme love sa sarili. Yes. Okay. Di ba kanina nag-uusap lang tayo off-cam yung isa sa mga na trending ngayon, yung sa sex bomb. Di ba? Parang Christian, naging Christian yung isang member ng sex bomb. And then syempre, ano na yun, hate comment na yun, dagsaan na ng mga hate. Madali kasing magbigay ng pansariling komento, lalong-lalo na kung hindi mo naiintindihan yung malalim na dahilan doon at simplistic lang yung pananaw natin sa lahat ng bagay. However, yung pagiging tama at mali ng isang bagay ay hindi tayo ang basihan. Ang basihan nun is yung word ni God. Ngayon, masakit man sa tengang pakinggan, kung tayo ay hindi tunay na mananampalataya ng Diyos, hindi tayo masigasig sa kaharian ng Diyos, kumbaga is hindi or wala tayong karapatan na magbigay ng sarili nating standard kung ano yung tama o mali. Lalong-lalo na kung ito ay base lang sa ating emosyon. Oo. Highly opinionated yung mga tao pero walang basihan. Kunwari, laging lang kino-coach yung pag-ibig, ganyan. Actually, magaling ka lang mag-English. Actually, lagi lang i-quote na, di ba yung Diyos pag-ibig, blah, 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 ganyan. Yun na ba yung pagkakaalam nyo? Hindi nyo ba pwedeng laliman na... Kaya nga may kausap si John MacArthur na parang governor or official na sabi niya, kunwari, yung kausap niya kasi pro same-sex marriage. Parang pinapoint out niya, di ba pwede na yung marriage, ganyan, pagmamahala, wala naman tinatapakan na ibang tao, i-extend even though sa mga same-sex, blah, blah, ganyan. Pero inumpisahan niya yung pag-share niya na siya daw ay Catholic. Nabatanda mo yan. Ngayon, nagtanong si John MacArthur, sabi niya is, You said to me that you're a Catholic. Do you believe that? Do you believe that the Bible is the final authority or sabihin natin Word of God? Hindi pala. The Bible is the authoritative word of God. So sabi niya, no, I don't want to go to theology. No, this is not necessarily na parang theological. Kasi binabanggit mo na Catholic ka eh. So I'm just asking if naniniwala ka that the Bible is the authoritative word of God. I guess so. Parang hindi siya nagbigay ng definite answer. Pero para somehow nag-agree siya kasi kupot na siya eh. Na binasing Catholic eh. So, sabi niya, if you profess to be a Catholic and you say that the Bible is the authoritative, actually, wala nang ganun eh. If you say you are a Catholic, yung Bible, matik dapat.
the authoritative word of God sa buhay mo. Hindi pwede na sasabihin mo, hindi, kahit Catholic ako, hindi ako basta-basta niniwala sa Bible. That is bigotry or double standard. Kasi nga, yun yung foundation ng pagiging Katoliko mo eh. Yung merong basihan yung word ni God. So, nung sinabi ni John MacArthur yun, ala na. So, madaling tiklop salita, na. parang gusto lang maniwala ng tao sa gusto nilang paniwalaan. Yes. Sa convenient na paniwalaan. Actually, nawawala na yon yung pagsasaway, di ba? Sa mga anak, di ba? Yung pagsasaway sa mali, namapasama. Di ba? Isa pa palang trending na gusto kong mahingi. Robin Padilla. Sige. As a person na... Ano ba yun? Nakita mo ba yung context nun as a whole? Agree ako na may mga area na naging mahina yung generation na to. Di ba sasabi, iba na yung mga bata ngayon? It is because iba din yung magulang nila ngayon. So, kumbaga, there are certain area but with reservation na talaga namang may mga area na mas naging mahina yung generation natin ngayon. So, kumbaga, hindi ako nagbibigay ng tama si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, tapos mali yung iba na nag-a-attack sa kanya. Hindi nga lang... Kasi pwedeng totoo nga naman. Hindi nga lang matino yung phrasing niya. At saka may takaw hate talaga siya. Hindi lang yon. May mga previous kasi siyang interview na nabi niya, ano naramdaman mo dun sa kay former President Duterte. Kasi syempre malungkot, depressed. O kala ko ba mahina yung depressed din siya. Nabalik sa kanya. Nabalik sa kanya. So, siguro, dahil siya nasa limelight, na-reveal lang yung mga sa statement niya, mababash talaga siya. Kaso nga lang, yung usapin kasi ng mental health ay hindi kasing dali ng itim tsaka puti. Mahaba yung naging discussion natin dyan about mental health. Daming part yan. Pero balanse natin sinasabi na totoo na may mga mental health issues. Pero totoo din na dahil iba na rin yung magulang ngayon, so, nakapag-create ng weakness din yung mga generation ngayon sa ibang area. Ano yun? Anong minapakita kong quote na yung war nagpapatibay sa... Naruto, actually. Diba yung war creates strong men, strong men creates tawag dito peace, then peaceful times creates weak men results to war. So yung nagiging cycle. I would somehow agree with that. Okay, possible naman talaga. Saka yung yung parang sa daga, di ba, meron din gano'n. Yung nandun sa kanila lahat ng resources hanggang sa nagkaroon na ng yung mga lalaki ayaw na mag-asawa, yung mga babae is very aggressive, ganyan, hanggang sa yun yung naging destruction. Yung community ng mga rats. Community na yun. Whether totoo man yun o hindi, experiment na yun, it reflects ko ano hindi, yung kasi parang ilang sa... times nila ginawa, yun at yun ang nangyayari. Yung nangyayari sa society natin. Maraming mga image and pictures and stories and experiments na mai-relate natin. And even the Bible is using animals para turuan tayo ng mga virtues and lessons na langgam. 'Di ba yung langgam, tas titignan niyo bimik na katulad ng dove. So maraming ginagamit yung Bible. So sa akin is tignan natin kung anong area yung binabanggit ni Senator. Pero siguro hindi lang din maganda yung phrasing din niya kasi dahil hindi naman kasi switch ang mental health problems and issue na kapag pinatay mo, sinindi mo yung ilaw, wala na, ganun lang. So there are hardships and sufferings na totoo. Kaya nga nung pag may mga nagdi-dismiss na gano'n, kasi nagkaroon ako sa severe anxiety for a year eh. Kunwari may mga nanggaganon, iniintindi ko na lang sila. Kasi hindi nila na-experience eh. And I never pray, as in never, kahit yung mga umaaway sa akin, I never pray na maranasan nila yun. No. Kasi parang hindi mo i-wish sa kanila yung suffering na yun eh. Kasi yung suffering na yun is sometimes
worse than death. Kasi pag death, ala na eh. Hindi mo na maramdaman yun eh. Pero yung suffering na gano'n na hindi mo alam kung kailan ka gagaling, napaka talaga siya, para siyang hellish ba? Though alam natin na worse yung hell. So, kumbaga, Parang siyang, a taste of hell, parang gano'n. yeah. So, kumbaga, pagpapasensyahan mo yung hindi nakakaunawa. Kasi hindi na naintindihan eh. Pero kunwari, Parang si God Jesus, no? pero kunwari, God forbids na experience mo yun, doon lang masasabi ng hirap pala. So, Totoo pala. totoo pala na may kasi binabanggit sa Bible, distress. 'Di ba? Mga naranasan nila yan. Even sila, King Saul. meron nga yung pierce in the heart, yung sobrang na guilty, o yung iba nga, pangit yung kinalabasan, na condemn. So, may mga ganon na may mga mental torture na nangyayari o tinatawag. Yan. Okay. So, yun ang ating komentaryo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ay, hindi ako napagbigay ng comment doon sa Yun nga, yung sa isa sex bomb, blah, blah, blah. Okay. Gusto ko mag-comment doon sa mismong online, pero ang sinagot ko na lang, wag na. Don't throw the pearls to the swine. Hindi siya kayabangan, kundi wisdom siya na huwag ka nang pumatol. Kasi may mga tao na hindi talaga nila mauunawaan. They are just answering in their perspective na thinking na mas mabuting tao sila at mas mataas yung standard nila compared dun sa mga malalalim na alam yung salita ng Diyos. Pero pag binasa mo yung comment, may mga talaga na nagdi-defend din. Oo, nagdi-defend na unawain din natin sila kasi mga malalim din na Kristiyano yung mga ayan, merong pinanggagalingan yung mga ayan na maaaring hindi natin naiintindihan kasi hindi tayo ganun. May mga comment ako na napapansin na ang naman ang parang okay yun, noble. okay, yeah, actually okay yun. Kasi kumbaga nung may nagtanong, do you believe that the Word of God is true? Define belief. So, marami sa atin, pag sinabing belief or believe, simpleng, diniwala ko, ganun lang. Tapos ang ganda tas ang ganda nung sinabi nung isang speaker, ay kang ganun, when you say believe, you are willing to live for it all the days of your life. And you are willing to die for it all the days of your life, kanyang ganun. So now, you ask me, do I believe that the Word of God is true? So when you say believe, yun yung context ko. I am willing to live for it and to die for it. So hindi siya yung parang casual lang na, I believe. Hindi siya ganoon. Mabigat siya. Pare sa Romans, no? Yung if you confess that Jesus Christ is Lord, parang ganun. Kasi papatayin ka ng ng Roman Empire. Kaya kanina sa klase sasabi ko, if you profess na Catholic ka, if you profess na Christian ka, laliman mo. Hindi dahil mababaw yung Christianity. Hindi, malalim yung base na Christianity. Hindi siya yung basta sinabi mo lang, naging Christian ka na agad. Hindi siya ganun. So, now, point of order. At punta tayo dito sa topic. Ito, mga pananagutan sa kapwa mananampalataya. Verse 1 lang. Huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid. Verse 1 lang muna. Ay, sorry. Kasi, Tama. Kasama pa rin sa 1. Okay. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakakabatang lalaki. Okay, makinig. Sabi dito is, as much as possible, May edad. yung may edad, wag age mo nang daanin sa approach ng rebuke. Pero sisimplihan ko lang. Hindi mali namang rebuke kung kinakailangan. Okay. Pero yung word kasi ng rebuke dito is, dito lang ginamit yung translation na yon. Do not severely correct or harshly correct yung isang tao. May term dito na harshly or severe. Yun yung, hindi maling mang rebuke. Okay? Pero as much as possible, ang approach mo sa mas matanda is with honor and respect. At saka yung kino-consider mo na though hindi man sila malalim sa salita ng Diyos, but because of their years of experience, meron silang mga wisdom na accumulate through their lifetime. So in short,
as a, magalang na pagtatama. yes. So, as a godly person, hindi mo naman minumura o hinahamak o... Ang tanda mo na tumatanda kang paurong. Di mo naman ganun mo yung mga... Pero as a... So, pag Christian ka, dapat pala, okay lang na i-correct mo yung si tito, si kuya, si lolo. Pero kumbaga, merong paggalang. Ayun. Kasi kapag magko-correct ka naman, hindi naman actually rebuke na madiin eh. Para bang more on encouragement. Ganon dapat yung approach. So sabi dito, any godly person will show a deference to those who are aged. Oo. So pinakikita dito na magalang para tayo sa mga may edad. Okay. Tsaka pag kasi matanda na, tapos mas bata yung magre-rebuke sa kanya, minsan hindi lang tinetake. Kasi parang maramdamin, ano? Hindi lang sa maramdamin, pero para bang, ba't mo kinukurek, bata ka lang. Yun. So, papunta ka pa lang. Oo. Pero kumbaga, may reminder din naman si Paul dito kay Timothy na do not let your youth be despised. Diga? Tapos sabi, hindi nga daw normal yung word dito na rebuke eh. Kasi ang ibig sabihin dito ng rebuke is to strike at or to severely correct. Yan. So, ulitin ko hindi command ni Paul kay Timothy na wag mong i-correct yung matanda. Kumbaga pwede kang manaway. Pwede mo siyang i-correct, okay? Pero ang sabi dito, wag kang maging harsh sa pangko-correct mo sa mas matanda. Sa bata. Yung sa bata naman, ang sabi dito is ituring mo siya na parang kapatid. Ayun. So, merong pagdidisiplina talaga. Pero again, wag mo naman siyang i-discourage. Hindi naman yung parang hinahamak mo yung pagkatao, yung parang niyuyurakan mo. Oo. Ngayon, Taka mo, no? Hindi mo nangyaya gano'n, ano? Ang problem pa kasi is may pag-ibig pa rin. Kumbaga, an open rebuke is better than hidden love. Pero yung rebuke, hindi siya nawawalan ng pag-ibig. Hindi iwas-iwas lang na walang mulat. Hindi yung basta nagalit lang, no holds barred. Yung walang duration, walang motivation, walang timing yung pagkakagalit. Yung basta nag-ganon lang. Hindi ganon. Alam mo ba, even si Spurgeon, sinasabi niya na... Muryot lang. Even si Spurgeon, sinasabi niya na correction is actually helpful and beneficial sa atin. Okay? Ang ganda nun, ano? Isipin mo kung hindi ka na nako-correct at wala na nako-correct sa'yo. Hindi ka na nag-grow. Ito maganda yung sinabi mismo ni Spurgeon. Ang sensible na kaibigan will unsparingly criticize you from week to week, which is far greater blessing to you than sa libo-libong tao na undiscriminately ina-admire ka. Okay? So, if you have sense enough to bear this treatment and grace enough to be thankful for it. So, kumbaga, mas maging thankful ka kapag may bumabalanse pa rin sa'yo at saka nagre-remind sa'yo. Hindi ka na tinotolerate. Di ba? Kasi ibang tao, hindi ka naman kayang i-correct eh. Yun yung isang point doon. So, kung may naglakas ng loob, pasalamat ka. Kasi napansin nila yun. Ngayon, ito paano? Minsan kasi, because of pride, nababaligtad yung sitwasyon. Sa imbis na ikaw na kinokorek yung magbago because of pride, ang kino-question mo is yung way ng pangkokorek sa'yo. Na para bang mas mali yung way ng pangkokorek sa'yo kaysa doon sa actual na mali na ginawa mo. So, nababaligtad eh. And yan yung... Magbabago naman ako pero ba't ganyan ka mag-correct? Kung iba mo lang, di sana nagbago na ako. Yung may ganyan. Kunwari mga ganito. Yung, for example, medyo mabigat yung case. So, it would require na yung mga elders pag-usapan yung issue. Parang kailangan na ng konseho. Oo. Ngayon, ano gagawin natin dito? Ngayon, sasabihin halimbawa ng person concerned is gossiping. Ngayon, gossiping is not like that. Yung gossiping is para bang... paninirang puri. At hindi lang paninirang puri. Yung walang intention na tumulong, indirectly pa sinasabi mo mas mabuti akong tao kaysa sa pinag-uusapan natin. Parang siya yung idinidiin mo lang siya, ganyan. Pinasasama mo siya sa mata ng iba. Pero kung, tama. That is not gossiping. Okay? Kanyari, dinidil nga eh. Pag pinag-uusapan yung maigi, paano nga i-deal at eventually, yun nga yung i-apply, that is not gossiping. Kasi ang pangit kasi na
lahat na lang sinasabi mong gossiping para hindi makorek yung wrong behavior. Or pwede naman na ikaw ayaw mo lang ng gulo at ayaw mo ng confrontation. Oo. Pwede namang, uy, gossiping yan. Pero sa totoo, ayaw mo lang harapin. Ayaw mo lang harapin. Ayaw mo lang harapin yung... Takot ka sa sarili mong multo, basically. Ngayon, nakakatakot yun. Kasi yung sa isang reel nga na napanood natin, na may mga tao, ito yung term niya ha, may mga tao na hindi nila alam na bobo sila. Yun mismo yung verbatim na ginamit dun sa nagsishare. Oh, wait lang, hindi to pang insulto, ito ay base sa siyensya. So, may mga ganun na tao. At nakakalungkot na may mga tao na tumatanda ng ganon without them realizing na sila yun. Kaya nga, at the end of the day, nabulag sila na, ako ba yun? Hindi siguro. Yung mga ganon. Ano? Parang wala kang nagbalanse, no? Paano kaya yun? Kaya ang ganda nung naging test sa amin nun, yung, anong tawag dun? Yung sinusulatan. Kaya pinagawa ko yun nagsusulat kayo sa likod ng tao para malaman yung ano mo. Anong tawag dun? Window? Parang may window. Juarez window ba? Yan, may arena, may facade, may unknown. Oo, may tingin sa'yo. Diba? Mahalaga yun kasi nababalansin kung sino kayo, no? Yeah. Tapos, lalo-lalo na ko yung mga nagsasabi naman sa trusted people, iba kasi yung iba kasi yung konsentidor, iba kasi totoong kaibigan. So, mahalaga na meron nagre-remind sa atin kung tama tayo o mali. Okay. Ngayon sabi dito, exhort him as a father. Okay. So, parang kino-coach mo siya na ganito yung tama. As a younger man naman, parang brother. Yeah. Ituring mo sila na kapatid. So, kumbaga, meron silang susundan. Kumbaga, or example. Dos. Next, dos. Ituring mong parang sariling ina ang nakakatandang babae at pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. Ganun din, i-respeto mo at i-honor mo yung mga nakatatandang babae. Tapos i-appreciate mo rin yung pagiging nanay nila. Kasi normally yung mga matatandang babae, meron silang motherly affection and love na minsan, pinagpe-prepare ko lang pagkain o kumain ka. Tapos minsan yung medyo pagsasabihan kanila na, ay, wag ko ipatong dyan, masisira. Yung mga ganun lang na, wag nating masamain minsan yung medyo siguro hindi lang refine yung pagkaka-deliver. Pero we also honor them. Tapos, yung mga babae naman na mas bata sa'yo, mga kapatid mong babae. So, ibig sabihin, ginagalang mo sila, ino-honor mo sila, hindi mo sila hinaharas, hindi mo sila tinitake advantage na... Hindi mo walang mali siya. At hindi mo minomolest siya. Okay? Yeah, unlike dun sa mga binabanggit dun sa, di ba yung mga Pharisee na hypocrite, di ba? Ganun yung ginagawa nila na dinedevour nila yung mga widows na walang kakayahan na tulungan yung sarili. So, they take advantage. Ayun. So, pag mga babae, tignan mo sila na mga kapatid, hindi mo sila minamali siya. Okay, next, verse 3. Igalang mo ang mga biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. The widows. Ingat na tayo dito. Madalas, hinahamak yung simbahan sa pagiging hindi masyadong compassionate or matulungin kasi parang pinipili lang yung tutulungan. Actually, pag inunawa maigi dito, yung mga literal talaga na widow. Pag sinabing widow dito, ito yung mga wala na talagang kamag-anak o wala na talagang means o support na marireceive sa kahit sinong kakilala nila. Kasi nga, babae at ang nagtatrabaho talaga sa kanila at yung nag-gather ng wealth is lalaki. So, wala na nagsusupport sa kanila at walang mga kamag-anak. Yun yung masasabi na widow dito. So, we have to honor them through financial support. Yun yung isa doon. Through sustenance or through sabihin natin na practical help. Okay? Ano ang take mo dun sa balita na sa mga poor piece? Yung sa kuryente. Pamilyar ka? Nabasa mo? Okay lang sana, pero may return service. Okay? Mamaya i-ano yun sa Bible, dito sa verse na to. Hindi siya handout. Hindi siya dole out dapat. Dapat is merong karampatang serbisyo na ibinibigay. Kasi para bang tinuturoan natin na maging responsable, disiplina, at hardworking yung tao. Hindi sila
ikulong sa mindset na entitled sila lagi na bigyan o tulungan. Ngayon, pag sinabi mo naman na gano'n, para bang, grabe ka naman, para bang gusto mong panlalo silang mahirapan. Hindi, ang point lang doon is, responsable ka dahil pinaghihirapan mo. Ang ganda naman talaga nung Maganda yung programa ng 4-piece kasi pantawid siya. ang ginagawa kasi doon is ina-assist ka at binabago yung mindset mo. Kaso nga lang yung kasi pinakamahirap baguhin sa lahat. Mindset. Na maintindihan mo na yung perang binibigay sa'yo, pang-support siya para maging maayos yung buhay mo. Self-reliant ka. Yes. Hindi para habang buhay kang dumepende. Na nag-anak para hindi ka mawala sa programa. Hindi yun ang purpose ng 4-piece. So, dito kung babanggitin natin is sinasabi dito na ang tutulungan talaga natin ito. The principles revealed here are extremely relevant today when many look at the local congregation as a place where the poor and needy should be able to come for financial help. So, kunwari, walang-wala na talaga. Yung church naman talaga ang sabihin natin na practical na magbibigay ng financial help. Okay? Kaso nga lang panahon nila na. kaso nga lang ito yung problema. Okay? May mga tao na talagang naghahalughog kung anong church yung magbibigay sa kanila, tutulong. Nanguhot-hot. Oo. Pero merong sinabi yung isang writer dito, sabi niya, meron daw one time na ganun yung ginawa nung isang mahirap, nag-stay siya sa hotel, tapos ang dami niyang tinawagan, tapos may nag-respond na isa. Ngayon, pinuntahan niya yung tao na yun, tapos nakita niya na napakagulo nung kwarto niya sa hotel, napakadumi, napakakalat. Tapos kunwari, tutulungan na, tapos tatanungin mo, ano ba yung favorite verse mo, o ano ba yung alam mo salita ng Diyos, wala naman silang masabi. So, ibig sabihin, hindi naman sa ginajudge mo sila, ibig sabihin is, nanghihingi sila ng tulong because of, nandun sila sa circumstance or consequence ng kanilang buhay na it might be because of wrong decisions or choices. Hindi talaga sila followers ni Christ. Kumbaga, kaya lang nila ginagawa yon because nararanasan na nila yung consequence ng mali nilang decision sa buhay. Parang namamarasite sila. Oo. Tapos, bago ko i-conclude nga na namamarasite sila, sabi nga nung writer, gusto ko makausap yung pastor mo para at least makapag-usap kami, makarinig man lang. Action plan namin. Oo, yun. Tapos makapagbigay man lang ako ng pasasalamat to connecting you with us, ganyan-ganyan. Madalas daw walang ganong mangyayari na may makakausap. So, ibig sabihin, hindi talaga church people itong tinatawag na ito. Nanguhutot lang. Nanguhutot lang. And ang church ay hindi social. Lalo na ngayon, ang daming scam. At ang church ay hindi social club or social working club. May social worker programa yung gobyerno, doon kayo, hindi sa church. Pumapasok lang yung church kapag walang-wala talagang susuporta o tutulong sa isang member. Actually, ang unang mga beneficiary, social worker ay sa church. Oo. Doon nagmula. Pero, ang una nilang beneficiary is yung mga tao din sa loob ng church. And you should expect that wag kang magtatampo na yun talaga yung uunahin ng mga tao sa simbahan. Tsaka yung tulong ng church, hindi siya handout. Hindi siya handout lang. Yung church, nagde-demand siya ng ng sipag at saka ng industry. Yeah. Okay, so, who are really widows? Yung mga really widows talaga, yung walang-wala, sila talaga yung dapat i-honor. Walang makapitan. Yes. At kailangan tulungan natin para mamuhay naman sila na may dignidad. Next, 4-6. 4-6. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. 5. Ang byuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa. Kaya't patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Samantala ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay, bagaman siya'y buhay. Tapos na ba yan hanggang 6? Yung sinasabi dito na kung may iba't ibang klase pa palang biyuda. Oo, kung may kamag-anak siya, may anak, may apo siya,
doon muna siya humingi ng Yung... tulong, ng support. Hindi yung... Hindi yung first choice mo agad yung... Tsaka, makikita mo kasi yung relationship niya sa family niya eh. Ba't kaya siya ayaw tulungan? Hindi naman sa na, musta ba yung relationship niya sa sarili niyang family? Naging negligent ba siya kaya ayaw siyang tulungan? May mga ganun nagsawa kasi. na, di ba? Minsan yung gano'n. Sinawaan na ng sariling magulang o ng kamag-anak. At saka responsibility ng family talaga, even yung mga anak na tumanda na i-take care yung mga magulang nila in their old age. Ngayon, kunwari, na tumanda siya, ayaw siyang tulungan ng mga anak niya, may hatol yung Bible sa mga ganun tao. Kasi yung isang believer na hindi niya kayang suportahan yung sarili niyang family or hindi niya kaya mag-provide is worse than unbeliever. So, kumbaga, it is very common na merong industry. It is your responsibility. Hindi responsibility ng church na tulungan yung isang balo na merong kamag-anak na well-off naman at saka apo na may kakayahan na tumulong. Sila muna, doon ka muna humingi ng parang tulong. Third line of defense lang yung Oo. Kasi anong nangyari, para bang inasa na sa church lahat. Hindi ganon. Medyo pangit man pakinggan, pero yung kasi yung sinasabi sa hindi paluwagan Bible. ng simbahan. Yes, hindi paluwagan ng simbahan. Hindi rin pa-dole out o ang simbahan na meron sinasanay. daw mga widows na mahilig daw sa kalayawan. Yun nga. So, yung mga widows na mahilig sa kalayawan, sabi dito, sila ipatay kahit nabubuhay. So, may ganon. Ito sabi dito, yung buhay na isinapamuhay mo dahil sa mga kalayawan ay hindi talaga tunay na buhay. Ito ay namumuhay na patay na. Bakit? Kasi... wala sa Diyos. Oo, wala sa Diyos. Kaya kayo sasabihin mo, tulungan mo naman ako kasi naghirap ako, ganyan-ganyan, wala akong malapitan kasi ganito, ganyan-ganyan. Pero anong dahilan? Kasi nga, nagsugal, nag-inom, o ganyan-ganyan. Kalayawan. Oo. Ang sabi daw, pwede daw tanggihan ng church yung mga ganun tao. No. Ito sabi, sugarol. No, sabi, it is legitimate to say na no, you have lived your life in pleasure and now you are suffering the consequence. So, the resources of this congregation are not for your help in this cause. Kung sa tingin mo is required kami tulungan ka, hindi para sa'yo na namumuhay sa kalayawan. Huwag ka manggigil trip. Huwag ka manggigil trip na it is better to give than to receive, ganyan-ganyan na Hindi. Meron ding requirement si God sa pagiging accountable ng church sa mga resources. Sa pagtulong. So kunwari, consequence mo yan sa mga kalayawan mo, hindi ka dapat tulungan dyan. Kailangan mo matuto. Kailangan mo na mag-repent. Yun. Bago ka tulungan. Pero kung walang sign of repentance, gusto mo lang humingi ng tulong, wag mong babalik ta rin na para bang... Kunyari, yung naghihirap. Di ba? Kunyari nga, naghihirap, tapos nangungutang. Di ba? Ganyan. Ang unang mong tanong may ala na ba kayong maibebentang asset nyo? Oo. Di ba? O kaya wala. Pwede ka naman mamasukan ng labandera. Yes. Labandero. Taga-gupit yan. Maraming nasubukan mo na ba yun? Kaya nga nire-require dito, industry. Hindi pwedeng hihingi ka lang. Meron kang kailangang gawin. Para buraot. Para tumatak sa isip mo na hindi ka dapat tamad. Hindi ka ginajudge na tamad ka, ha? Kumbaga, inaalis ka sa ganong mindset na puro bigay lang yung Hindi ganon. May kapalit kasi lahat Iya. Okay. Diba? At may industry kasi na nakapaloob dito. Okay? Diba? Next, 7 to 8. Kaya dapat dito ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. So, yun yung kanina. So, ibig sabihin, kung widow ka, mamuhay ka ng godly life. So, kumbaga, bago ka tulungan ng church, ang requirement sa'yo, talagang wala nang ibang tutulong sa'yo na kamag-anak, asawa, o kakilala. Pwedeng ulila ka na talaga. Namatay na nga yung asawa mo, widow nga hindi pala ibig sabihin, walang tutulong sa'yo na iba, and
yung pamumuhay mo godly. Mm. Hindi pwede na Kasi kung tutulungan ka ng simbahan, ano ka pala, addict ka pala. no, Kaya pang shabu mo lang. para nang ang mangyayari doon is kinokonsentipay pagiging addict mo. Tsaka may kiusap sana ako whether it rub other listeners the wrong way. Sige, isipin nyo na kung gano'y isip. Pero hindi karapatan ng church na tumanggi. Kung yun ang hihingi, hindi naman nabubuhay in a godly living at hindi naman masipag para sa kaharian ng Diyos. Karapatan ng church na hindi ka tulungan. Kasi syempre, yung mga resources na tinatanggap nila or kaloob na tinatanggap nila, hindi naman pinulot lang din yan. Kailangan makarating talaga yung resources na yan sa kinaukulan at sa tamang kalalagyan. Hindi yung dahil lang nakakaawa yung kwento ng buhay mo, pero ang totoo, ikaw naman nagdala sa sarili mo. No? Pero may DSWD tayo. Doon pwede. Doon exactly. Pwede. Pero alam mo, maigpit pa rin kami. Oo. Hindi, yun naman kasi dapat talaga. Hindi ka pwedeng yung kunyari, kaya may casework. Totoo naman. Oo. Yung ina-assess mo, di ba? Oo, ina-assess mo muna kung bakit. Kaso nga lang, may mga corruptions pa rin kasi na kailangan ayusin Tama. So, kumbaga, sabi dito is, ngayon, kung meron kang magulang na patay na yung isa, tapos natira yung isa, at Christian ka, tulungan mo naman. Responsibilidad mo na karguhin. Kasi kunwari, yung nanay mo, ala na yung tatay mo, yung pa tinutulungan, ganyan-ganyan. Mag-isa na lang. Kumbaga parang, hindi ka ba nakukonsensya? Di ba? Parang gano'n ang dating. Kaya sabi gano'n, hindi naman niya ako tinulungan nung bata ka Okay. Siyempre, case to case. Case-to-case basis na, mali rin naman kasi na yung magulang hindi naging responsable sa kanya maanak tapos naghihintay siya na pagdating sa anak niya aani siya. Yung ginawa daw, ano tawag doon? Insurance ba? Oo. Ako sabihin ko, mali yun. Mali yun. Hindi sa part ng magulang. Sa part ng magulang, kung magulang ka, hindi ka nagpakananay o nagpakatatay sa anak mo, tas proud ka pa, may problema sa'yo. Okay? Tapos saka ka umaasa na di ba may kwento nga tayo na na para bang active sa church, ganyan-ganyan, pero hindi naman naging maayos na magulang sa mga anak, tapos laging kino-coach yung mga positive na bagay patungkol sa Diyos. Pagpapalain yung mga anak na responsable, pero parurusahan ka ng Diyos kasi naging pabaya ka na magulang. Ngayon, ikaw naman, bilang anak, hindi ka naman gumagante doon sa pagkukulang o mali ng magulang mo. Kaya ang kinocommand dito, mag-provide ka sa sarili mong family. So, kumbaga, work mo yon, hindi mo iaasa sa church na mag-provide. Responsibility ng bawat isa yun. Ang ganda naman na to. Very family yung ating topic sa pag-support. Diba? Sa mga, yan ang kadalasan na issue, lalo na sa Pinas, yung ginagawang insurance yung anak. Mali yun. Tapos yung mga na hindi nila natupad na pangarap ipatutuloy sa anak na para extension. Dito naman kasi, yung kabaligtaran, yung anak naman ang ayaw niyang arugain yung kanyang magulang na tumanda na. Diba? Yes. Pagpalagay natin na maayos ang relasyon nyo, tapos nag-provide naman yung magulang mo. Meron din kasing ganon. Meron din yung yung pinagpapasahan yung magulang. Ay, ang pangit. Doon na kayo kay di ba? Alam mo, may mga ganong kwento sa mga nakakaawa. Di ba? Parang patayin niyo na lang kaya ako. Parang ganun gusto sabihin. Kasi parang siyang asong pinagpapasahan. Parang may movie yata akong napanood na ganun. Yung kay Kay Leo Martinez ba yan? Yung Tanging Yaman. Yun mismo. Edoman, kaya nga si Edo Manzano tsaka yung kuya, di ba, nag-away. Si Johnny Delgado. Yun. Tapos, hindi na masyadong umunlad yung buhay ng pamilya ni Johnny Delgado. Kasi nga, sila nag-aalaga doon sa kay Gloria, di ba? Saka parang napariwara yata kasi nung binata. Parang gano'n. Saka paborito daw. Pero kumbaga... Si Bobby. Ibang kwento naman yun. So, parang ang punto dito, tayo, maging i-honor natin yung mga parents natin. Maganda yung sinabi nung... High religion yan. Maganda yung sinabi nung estudyante ko na kahit na nagkulang yung mga magulang niya, hindi na nilapastangan yung magulang niya. Kasi naniniwala daw siya na kapag lapastangan ka sa magulang mo,
hindi ka pagpapalain ng Diyos kasi yun yung unang utos na may kalakip na pangako eh. So, nung sinabi niya yun, ang ganda eh. Kumbaga, ang ugali niya, hindi niya mini-mirror yung ugali na ginawa sa kanya. Mirror. Yung mini-mirror mo yung energy, yung behavior. Ako, hindi ako hindi ako sold out doon sa na yun eh. Tawang term sila dyan, yung mga Gen Z, mirror method ba? Method. Hindi ako sold out dyan. Kasi may lesson din kami sa PERDEV, agree ako doon. Hindi mo tinatrato yung ibang tao base sa ethics nila sa'yo. Kundi dahil sa ethics na natutunan mo. So, kumbaga, hindi mo nire-respeto yung ibang tao kasi nire-respeto ka nila. At hindi mo rin sila... Ang cheap nun, di ba? Kung ganon. Oo. At hindi ka rin rumirespeto kasi nire-respeto ka nila. Bakit ganon? Bakit kahit vice versa, hindi ganon? Respetuhin mo yung tao kahit hindi siya marunong rumispeto, regardless. Oo. Bakit? Because every man has worth and dignity. Oo. Hindi ganon lang. Kaya ka rumirespeto kasi marunong ka rumispeto. Period. Regardless parang kung... si God. Oo. Parang si God, hindi naman tayo minahal ni God dahil kamahal-mahal tayo. Kundi dahil loving siya. Yun lang. Ganun lang. Di ba ganun? No, kaya yung nung binasa ko yan, agree ako dito. Kasi iba, kailangan ba i-earn muna bago ibigay o ibigay muna bago i-earn? Neither. Alam mong rumispeto, kailangan mo may rumispeto. May iba kang basis. Yeah. May iba kang core. Hindi mo basis yung energy niya, hindi mo rin basis yung binibigay niya sa'yo. Hindi ganun. 9 to 10. Ganda. Linaw. Ganda rin. 9 to 10. Mga quotable. Ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutulungan ay iyong di bababa sa 60 taong gulang. Naging tapat sa kanyang asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang anak, magiliw tumanggap at nakikituloy sa kanyang tahanan. Naglilingkod ng may kababaang loob sa mga hinirang ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Hanggang 11 ba? 10 lang. Okay. Ang simple, di ba? Malinaw. Yung susuportahan mo na widow, yung walang-wala talagang pwedeng tumulong sa kanya. Pero, May background. yung buhay niya is kakikitaan mo ng testimony na maayos yung pagmapalaki niya sa kanyang mga anak. Talagang siya ay manampalataya sa Diyos. Nag-take siya ng mga strangers. So, inopen niya yung tahanan niya sa salita ng Diyos. Kumbaga, hindi na pinagdamot. Makikita mo sa buhay niya. Lifestyle. So, ibig sabihin na May qualification. kapag tinulungan mo yung tao na yan, hindi yung makokorap. Hindi siya makokorap. Kasi minsan, kapag mas bata pa kasi sa 60 years old, iba dyan gusto mag-asawa uli. So meron sila pa ring passion o desire na maghanap ng companion. Wala namang masama. Wala namang masama. Biyuda Hindi kayo. nga kinokondemn ni Paul yun eh. Inuunawa nga ni Paul. Sabi nga ni Paul, yung mga ganun, sige, mag-asawa. Pero yung mga ganitong 60 at pataas na, yung para bang nagde-desire pa ba to ng Mole mo. Pero ang point is, kung pumasok siya doon sa qualification na godly siya, talagang she's doing charitable work, pero wala na talagang tumutulong sa kanya, dapat lang siyang tulungan. Yun yung sinasabi dito. Basta ang point lang, yung lifestyle niya. Oo, naging maayos silang example. Okay. Pero kunwari, widow ka, pero hindi ka responsable sa mga anak mo, huwag kang magagalit kapag hindi ka tinanggap Wala kang magandang testimonya pala eh. Tanggapin Kapag mo. yung resume mo pangit. Oo. Parang ganun na dati. Yes, consequence yun. Okay? Next, 11 to 16. Ay, sige, pwede. Pwede Huwag mong isasama sa listahan ang mga nakakabatang byuda. Sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Bukod dito, sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging chismosa, mahihilig makialam sa buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan, upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo. Sapagkat may ilan ng biyudang sumunod kay Satanas. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang biyuda
upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay iyon lamang mga biyudang walang ibang maaasahan sa buhay. Linaw So, kumbaga, hindi kinakondemn ni Paul na kunwari, mag-asawa maaga kang na byuda. Meron naman ganun. Oo. 25, Oo. ganyan. Hindi meron akong classmate nun sa TCP, yung sa Teacher Certificate Program. Maaga siyang namatay na asawa. O, nag-asawa uli siya. Hindi naman mali yun. Pero kumbaga sinasabi ni Paul, huwag niyo isama sa roster yung mga ganong edad. Kasi mataas talaga yung tendency na mag-asawa uli sila. And dahil doon, at bata pa nga, hindi pa ganong ka-mature, at nag-aalimpuyo pa yung desire niya sa mga ganong bagay, minsan naglilid yan sa pagiging chismosa, pangapit bahay, pangingialam. May energy pa yan. May energy pa eh, tsaka hindi busy eh. Ayaw din Kaya kasi... busy body. kaya ayaw din ni Paul ng tamad. Kaya yung 4-piece, kaya wag magagalit, pasensya na po sa ibang member ng 4-piece, ang biblical sana na doon, talaga nagre-require ng industry or kasipagan. Meron siya talaga. Oo, meron talaga. Sa 4-piece, meron talagang gumagraduate yan. Oo, yes, meron. Problema nga lang, napupolitika. At hindi lang sa napupolitika, yung parang nagiging dependent na lang na walang nababago sa mindset. Pero ngayon, parang depende kasi yan sa higpit Yes, ng depende sa higpit. ng naka-assign sa inyo. Oo. Kasi pag nalaman, may sumbungan din dyan eh. Yung member mo dun, sabong. Sabi parent leader, sinumbong yung Ayun, di ba? May ganun eh. Kasi ang point lang dito, hindi yung financial na katayuan ang una talagang dapat binabago dito. Ang binabago dito is yung kaisipan. Hindi yung, matatanggal na ako, gagraduate na ako sa programa, mag-anak uli ako para hindi mawala. Hindi yun yung tinuturo. Walang nabago sa Kumbaga, cycle continues. Tsaka hindi ka nag-repent. Actually, yun nga yung magandang example ng repentance eh. Baguhin talaga yung mind. So to conclude dito sa part na to, ang prinsipyo is una mo ng responsibility na tumulong sa isang widow is yung kamag-anak niya. Or hindi naman widow lang ito. Kailangan sa isang nangangailangan. Kailangan is godly din. Yun. Hindi pwedeng widow lang na kaya pala siya na widow is because sabihin natin na nagkasakit yung asawa niya dahil sa stress sa kanya. O kaya naman is kaya siya naging widow is widow siya pero yung pamumuhay naman niya is hindi godly. Tapos kaya siya naghirap kasi kasalanan din naman niya. Hindi required. Hindi required tulungan ng simbahan yun. Mangutang ka na lang sa 5-6. Pwede naman. Tapos, in fact, kahit na godly ka, kailangan may industry or sabihin natin kasipagan ka pa rin sa pagtulong sa church. Hindi free. Kapag ikaw medyo may katagalan ka na rin naman sa simbahan, minsan nadidiscern mo na rin. Yung mga karapat dapat tulong. At kung ikaw ay widow at walang tutulong sa'yo, tingnan mo kung ikaw ay totoong widow at wala ka na kamag-anak na tutulong sa'yo, hindi ka kailangan sabihan ng simbahan na tumulong ka sa simbahan eh. Kung malalim ka na Kristiyano, alam mo na tinutulungan ka ng simbahan, automatic yon. Gusto mong tumulong bumawi. Yes. Actually, kahit hindi bawi gusto mo na maging kabahagi o kapakipakinabang na parte ng katawan ng simbahan. Whether tulungan ka o hindi, common na sa'yo yun. Yun. So, kumbaga, regardless, kakikitaan ka ng industry. Pero kunwari, hingi. Tapos hindi ka tinulungan. Pagkakalat mo sa, hindi naman nagbibigay ang simbahan niya, madamot. Ang tanong ba is, yung pamumuhay mo ba is godly? Magko-comment na naman yan, yung mga hindi naman nagbabasa ng Bible at saka galing-galingan na, hindi, you love, ganyan. Saka nag-i-English. Nag-i-English. Magko-comment na naman yan. Madaming bobo ngayon pero magaling mag-English, May ChatGPT. So, may AI. So, kumbaga, alam ba nila yung standard talaga? Yun. O iniisip nila mas mabuting tao sila kaysa sa salita ng Diyos o kaysa sa Diyos? Ganun ba? May pride ba na mas mabuti silang tao kaysa sa Diyos? Hindi ganun. Actually nga,
ang ginagawa natin sa kanila, nato-tolerate natin sila sa maling Yun. gawain. Kaya bilang simbahan, ang tinutulungan yung deserving. Yes. Yun naman. Di ba parang may ganyang mga preaching na sa mga magulang, ang tinutulungan yung tamad na anak, di ba? Oo. Tapos ang tumutulong is yung napakasipag na anak. Oo. Tapos pag di tumulong yung masipag na anak, biglang wala nang kwentang anak o sabihin natin na hindi mabuting anak. Kaya nga, Parang pinarurusahan natin yung masisipag at nire-reward natin yung mga tamad. Parang kaya nga gano'n. sabi dito sa previous verse, Ganda, no? no, wag daw pakainin yung tamad. May wisdom din no? Yeah. Oh. Tsaka, wag mang guilt trip. Okay? Ito ang wag gagawin. Ngayon, kung may mag-comment man na nasabihin nila Kristiyano sila pero hindi nauunawaan itong verse na to, sorry, hindi natin pwedeng baguhin yung salita ng Diyos. Ano? Hindi required yung church na tulungan yung tao na buhay pa yung mga kamag-anak niya. At hindi rin siya namuhay in a godly way or in a way na pwedeng testimony. Hindi required. Pwede kaming maawa. Yes, pwedeng tumulong pero hindi required. Ayun. At Huwag mo i-demand. At wag niyong pagigiltihin na hindi kayo tinulungan because salita ng Diyos mismo yung nagsasabi na hindi nga. Okay? Kasi alam niyo kung bakit. Yung karanasan nyo na consequence, kapag yan sinalba namin kayo, maaaring wala kayong matutunan eh. Totoo naman. Baka dapat daanan mo yan eh. Yung hirap na yan eh. Para tumatak sa'yo na, yes. makapag-reflect ka na kaya nangyari sa akin to eh, dahil ganun. Ngayon sasabihin nila, wala bang grace and mercy? How about wisdom? Yun na yun. Yun na yung grace and mercy, buhay ka pa. Tsaka how about yung ibang mga widow o ibang mga tao nakapareho ng sitwasyon sa iyo, pero namuhay na may kabanalan at pagsunod sa Diyos. Yan na naman tayo. Ayaw natin na nakukumpara eh. Sorry. Bible per se, sa qualification, mas sila ang dapat unahin kaysa sa iyo. Yun. Malinaw dito yung sinasabi na godly life eh. So yun yung buong prinsipyo. No? 17 to 18. Okay. Mayari pala. Mayari, brad. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masisigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Okay. Kung sa atin, dapat natin i-honor yung mga widow na tulungan, yung wala na talagang nagsusupport sa kanila, then how much more yung mga elders or leaders ng church na nagpapagal ng doble. Deserve nila yung double honor. And yung double honor dito is part na tulungan natin sila financially. So, hindi mali yun na paswelduhin yung mga masisipag na leader. Take note masisipag na leader. Hindi naman lahat ng leader nagtuturo eh. Okay? Hindi naman lahat ng overseer is sabihin natin na nagpipreach. Kaya marami sa mga churches, yung mga worship leader nila, di ba? May mga fund yun. Pero, kumbaga, yung masipag na elder or pastor, support. Walang masama na suportahan. Kumbaga, hindi sayang yung pagtulong sa kanila. Isa rin yun sa kabawasan ng mga alalahanin nila. No? Basta't may kakayahan na yung simbahan talaga na suportahan yun. Okay? Kasi si Paul, minsan di siya tumatanggap sa isang church, di ba yung mahirap na church, pero sa ibang church tumatanggap siya. Yun yung pinantutulong niya dun sa isang church. Para siyang, para siyang budget officer. Yeah. Tsaka, may karapatan tayo na i-give up yung karapatan natin. Di ba, kahit sinabi ni Paul na double honor, ganyan-ganyan, or sabihin natin na may karapatan siya na tumanggap ng... Yeah. Ang kalimutan ko kung anong chapter yun eh. Sabi niya, wala ba akong karapatan na tumanggap sa inyo? 1 Corinthians yata to. Pero hindi niya. Pero hindi siya naging entitled na gawin yun. Ibig sabihin, hindi niya inakyat sa ulo niya na kahit karapatan niya yon,
give up niya yung karapatan niya. Yung sinasabi ko na, pwede mo rin namang i-give up yung karapatan mo kung walang kakayahan. Pwedeng No? i-waive. Pero kung may kakayahan, edi, go. Okay, pasweldohin mo. Kasi kung yung widow, tinutulungan nyo, tulungan nyo rin syempre yung leader o pastor. Okay, 1920. 1920. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. 20. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Ngayon. Tandaan mo, yung mga elders and leaders sa church, may trabaho sila na i-correct yung mga members. So, syempre, kapag kinokorek niya ibang mga members, marami magagalit sa kanya. And yung iba na magagalit sa kanya at gagawa ng chismis or accusation sa kanya, hindi out of truth. Hindi rin out of concern. Out of anger or revenge. Kaya nga, may writer dito, sabi niya, pag daw may nagsusumbong sa kanya, Sumbong, bonggang-bong. sabi niya, makakalimutin kasi ko gusto mo ba na isulat mo na lang yung kinukwento mo? At most of the time daw, hindi na nila itutuloy. Kasi ayaw nilang isulat. Mapuput into evidence and writing kasi yung sinasabi nila. Na minsan, wala namang katotohanan. Kaya kunwari, Ay maging accountable. Oo. Kaya kunwari, merong isang member na galit sa'yo kasi nako-correct mo, pero siya lang naman yung nagsasabi na ganun ka. Sabi, wag mo daw paniwalaan. Kunwari, elder ka. Wag daw paniwalaan ng church yun. Wag daw tanggapin. Pero kung 2 o 3 na yung nag-witness in different accounts, isa na sinasabi, yun yung dapat mo i-consider. Kasi malaki yung chance. Kasi, kaya maraming nag-a-accuse sa kanya kasi ang bigat ng trabaho niya. Kasi nang-correct siya And trabaho kasi yun ng ibang mga elders, yung mang-correct at mang-rebuke. Binabanggit din yung pangalawa, those who are sinning, rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. So, balik tayo sa kanina. Hindi naman sa hindi mo pwedeng i-correct o i-rebuke yung mas matanda. Pero kumbaga, wag mawala yung respect and dignity ng tao na yun. Yun. Pero i-correct mo pa rin, lalo na kung mali. Okay? So, doon naman tayo sa 21. Yan. Mayayari na tayo. 21. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o tinatangi. 22? 21 lang. 21. Sabi dito, kasalanan daw yung prejudice. Ay, yung prejudice, yung pagtatangi. Oo, at saka favoritism. Partiality. Ayan. Partiality. Yung meron ka na agad judgment. Yeah. And yung partiality, tinatangi mo. Parang iba siya. Oh. Minsan careful tayo doon. Kasi, hindi, ano lang yun, pusa. Kumbaga, minsan careful tayo doon. Kasi kapag ka ganon, parang mas favor natin yung isang brethren sa isang brethren. Bawal yung ganon. Yung mas favor natin yung mas nagbibigay sa church kaysa doon sa hindi nagbibigay. Hindi, minsan ganun pag nagbibigay, hindi na nako-correct. Kasi huwag mo i-offend. Malaki binibigay niya. Wag daw ganon. Okay, next. 22. Favoritism. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Ayan. Manatili kang walang dungis. Kunwari, hinay-hinay lang sa paglilay hands. Kunwari, may mga nanumbalik o nagrepent, huwag mo munang ipasok sa ministry, huwag mo munang i-anoint. Kumbaga, i-observe mo muna, huwag kang magmadali. I-observe mo muna kung nagbe-bear siya ng fruit ng repentance. Ang dali kasi nating i-restore agad sa position or ministry ng mga tao. Kaya mo muna mag-bear siya ng fruit ng repentance. Saka para sa kanya yun, para di siya mabilaukan. Oo. Tapos sabi dito, keep yourself pure nor share in other people's sin. Bakit? Minsan kasi nagkakasala tayo kapag nagsiset tayo ng bad example sa ibang mga tao. Kasi para bang inaagrihan natin yung past ng tao na to. Wala pa namang naipakikita na pagbabago. Para may tolerating effect ka. Oo. Pangalawa, we can share in the sins of brothers by approving them or ignoring them. Di mo
pinapansin yung mali nilang ginagawa or ina-approve mo yung mali nilang ginagawa. And last but not the least, we can share in the sins of others by joining a church that spreads dangerous teachings. Okay. Na para bang okay lang yan, di sinusunod yung prinsipyo ng church, maling katuruan yung ganong bagay. Okay. 23. Huwag tubig lamang ang iyong ito yun. Huwag tubig lamang ang iyong inumin. Minom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Okay. Ayan yung madalas kino-quote na, pwedeng uminom marumi kasi or impure pa dahil wala pa namang maayos na water, filter yung tubig dito. Ngayon, kaya sinabi dito. Diba? So, kumbaga, for the sake of health, wag mo i-give up yung health mo para lang sa tradition or para lang sa sabihin natin na hindi, ayoko kasing uminom ng alak eh. Hindi. Yung purpose mo kaya ka umiinom ng kaunting alak dito as alcohol bilang gamot. Kumbaga, medicine. Hindi for pleasure or leisure or kasi sabihin sinabi natin naman for yung happy. Yung purpose. Sinabi naman para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. So, ibig sabihin, medicinal. May sakit si Timothy sa tiyan. Oo. Pero, kunwari, ginagawa mo yun as an excuse or substitute kahit na meron naman ng tubig at gamot. Itong verse na to will not stand at hindi magiging applicable sa'yo. Yun. Kaya sabihin nila, hindi pwede namang kaya maingat ako sa mga ganong preaching eh. Lalo na kapag sa congregation. Kunwari, hanggang saan yung pwede? Kung medyo nagva-vary hanggang saan is pwede, wag na lang all together. Kasi para bang susukatin pa ba natin or ganon-ganon. All together, wag na lang. Yung, hindi, pwede naman kunwari ganito lang karami. Hindi, wag na lang. Wag mo isugal na lang. Wag na lang. At saka may malinis ng tubig. At ang sinasabi ko, ang daming masasarap na inumin na hindi alak. Oo nga. Hindi kasi itry yung iba lang. Para, kunwari, sa ibig mahal pa. Sa ibig sa cocktail, mocktail, hindi naman tapos nakakasuka pa. Oo. Pero yung una kasing natikman ko, Brad, hindi masarap yung chocolate vodka. Masarap kasi talaga. Kaya nung nakatikim ako nung ibang parang bumagsak yung expectation ko na hindi masarap. But then again, nakakahilo din. So, kumbaga, nai-impair niya yung pagiging sober mo. Oo. So, mali, hindi talaga. Pwedeng maging madaldal ka, may mga masabi kang hindi tama. Oo. Yung actions mo, di ba? Oo. Dahil under the influence ka ng So, ang sabi dito, nakakahiya ba? Nakakahiya siya, di ba? Oo. Pero si Noah, di ba? Sinner. Kasalanan pa rin yun, yung paglalasing ni Noah. Oh. Pero, kumbaga, yung sa ginawa niya na yun, may consequence. Yan tuloy. Pero hindi ko sinasabi na dapat isisi sa kanya yun nangyari. Ang point nun is, si God, pinarusahan din yung yung isa sa mga anak ni Noah. Ngayon sabi dito, si Timothy daw ay biktima ng frequent infirmities or sakit. Pero sabi dito, Paul did not simply command a healing or apostolic authority para pagalingin siya. So, ibig sabihin, hindi si Paul ang nagko-call ng shots para gumaling yung mga tao. Oo nga, no? Kasi si Timothy, di ba, may sakit sa tiyan. Pwede namang, in Jesus' name. Pwede hindi si Paul ang nagko-call ng shots. Yung Holy Spirit. Para malinaw tayo. No? Oo nga naman. Saka dito, ito yung mga sagot din sa medyo super spiritual na ayaw na magpa-hospital. Bawal. Hindi rin tama yung gano'n, yung hyper faith. Hindi rin naman maayos. Ayaw na magpa-open. Kaya nga may doktor eh. Si Luke nga, kaya nga may Luke kay Paul eh. Diba? Kaya St. Luke's, diba? Oo. Kumbaga, meron nagche-check sa kanya. May nagagamot sa kanya. Okay. Wag nyo anuhin. Kumbaga, huwag yung tanggalan ng trabaho yung... Oo. Di ba? Yeah. Kaya nga wag maging hyper faith. Tatawag. Okay, last 24-25. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa dumating ang paghukom. At mayroon din namang ang kasalanan ay makahayag sa bandang huli. Gayon din naman, may mabubuting gawa na kapansin-pansin at kung hindi man mapansin, ang mga ito'y hindi maililihim habang panahon. Yung mabubuting gawa, eventually marireveal yan eh. Pero, yung ginagawa mo in secret na hindi mo ina-announce.
Pero, tandaan din natin na may mga kasalanan na itinatago yung mga sa tingin natin banal na tao. Okay? Doon tayo mag-ingat. Kaya sinasabi na si Paul daw binibit niya yung katawan niya para hindi siya Make it my slave. ma-disqualify o make it slave at hindi rin siya ma-disqualify sa very preaching na sineshare niya sa ibang tao. Bye, guys.